Hinimay namin ang isang serye ng social media posts na ipinadala mo. Oo. Ang laman nito, isang napakadetalyado at matingkad na salaysay. Isang pangitain daw, isang mensahe na galing mismo sa Diyos. Mhm. Ang misyon natin, hindi para husgahan kung totoo ba to o hindi. Hindi yun ang punto. Ang gagawin natin ay himayin ang bawat bahagi ng kwento, unawain yung mamababala, at suriin kung paano binuo ang isang mensaheng ganito katindi. Simulan na natin. Tama. Kasi ang pinag-aaralan natin dito ay yung naratibo mismo. Yun! Daling ito sa isang Facebook post, Pebrero 18, 26. Titingnan natin to bilang isang, alam mo yun, isang kwento. Paano ginamit yung mga imahe? Paano tinahitahi yung mga pangyayari para makabuo ng isang damdamin ng parang pangamba at pagkaapurahan? Yun yung layunin natin, pag-aralan yung struktura. Sige. So, para lang magkaroon tayo ng common ground, bigyan natin ng mabilis na buod yung daloy ng pangitian. Okay, sige. Ayon sa nag-post, si Narciso Olalo, nagsimula ito na kasama niya raw si Heso Kristo sa isang bundok dito sa Pilipinas. Oh, At ang unang nilang nakita, isang bundok na gumuho, landslide. okay. At napakalawak daw ng pinsala. Mula doon, bumaba sila tapos may pinakita sa kanya isang drawing sa isang papel na parang sinlaki ng basketball court. Grabe. 6 na guhit, may mga tao, tapos may mga nakasulat na 45 block by block. Okay? Tapos yung drawing, biglang naging parang live TV screen. Doon niya nakita yung mga taong nagkakagulo na. At mula sa pagiging manonood, biglang nag-shift yung eksena. Oo, biglaan. Nasa loob na siya mismo ng isang bahay habang bumabagyo ng sobrang lakas sa labas. At hindi lang yun. Sinabayan pa nung intensity 7 na lindol, doon na niya naramdaman mismo yung panganib. Dito na siya nagdasal tapos yun na nagising. So yan yung buong arko ng kwento. Isang mabilis pero kompletong paglalakbay. Mula sa isang malawakang sakuna papunta sa isang parang technical na blueprint at hahantong sa isang napaka-personal na karanasan ng panganib. Okay, so yan yung takbo ng kwento. Ngayon, himayin natin yung mga sangkap na ginamit dito. Sige. Ang interesting para sa akin ay yung pagbabago ng genre. Ika nga, nagsimula tayo sa isang natural disaster movie, di ba? Yung landslide sa bundok. Oo. Tapos biglang lumipat sa isang parang sci-fi thriller, yung blueprint sa papel na may parang flashlight, tapos naging live screen. Anong epekto sa mambabasa ng biglaang pagbabagong yon? Magandang punto yan. Kasi ang epekto niyan ay multi-layered. Una, sa paggamit ng landslide, kinukuha agad nito yung atensyon mo. Agad-agad. Kasi ito'y isang imaheng pamilyar at nakakatakot para sa ating mga Pilipino. Ramdam mo agad yung bigat, hindi na kailangan i-explain, tatama agad sa'yo. So kinakabit muna niya sa isang takot na totoo at pamilyar sa atin. Eksakto, nakaground ito sa realidad na alam natin. Okay. Pero yung paglipat sa blueprint, sa papel, sa mga guhit, sa mga numero, dito na pumapasok yung isang bagong layer. Ipinapahiwatig dito na ang paparating na sakuna ay hindi lang basta natural o random. May plano? Oo, merong itong disenyo, may istruktura. At dahil galing daw kay Hesukristo, ang implikasyon ay ito'y isang plano na mas mataas. Isang bagay na hindi mo matatakasan kasi itinakda na. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng inevitability. Tama, yung pagiging hindi maiiwasan. Wow! Oo nga, no? Hindi na lang siya aksidente ng kalikasan, isa na siyang appointment. Parang ganon. At tungkol diyan sa blueprint, doon din lumabas yung numero 45. Tapos sa interpretasyon niya, naging 450 kilometers per hour na lakas ng hangin. Napakalaking pagtalon nun. Sa pag-aaral mo ng mga ganitong klasing teksto, karaniwan ba yung ganitong uri ng numerical symbolism? At saan kaya kumukuha ng ideya yung isang interpreter para sabihin yung 45 ay 450? Napaka-common yan sa mga prophetic o visionary texts, yung tinatawag na numerology. Okay. Pero ang mahalagang tandaan dito, madalas wala itong sinusunod na universal na kodigo. Hindi to parang algebra na may iisang tamang sagot. So paano yon? Ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa conviction, sa tindi ng paniniwala ng taong nagbibigay ng interpretasyon.
So hindi siya parang may secret decoder ring na alam ng lahat. Ito ay based sa personal na revelasyon sa kanya. Precisely. At iyon ang dahilan kung bakit para sa mga tagasunod niya, mahirap itong kontrahin. Oo nga naman. Dahil kung ang interpretasyon ay galing sa personal na revelasyon, ang pag-question dito ay parang kinu-question mo na rin yung koneksyon niya sa Diyos. Gets. Ang 45 na maging 450 kilometers per hour ay hindi isang logical leap, kundi isang faith leap. Isang faith leap. At yung specific na numero na yon, yung 450 kilometers per hour, idisenyo yan para maging halos hindi mo maisip sa sobrang lakas, para iparamdam yung sukdulan ng panib. Okay, malinaw yun. Isa pang pagbabago na napansin ko bukod sa genre ay yung point of view, Oo. yung pananaw. Gaya ng sabi natin, nagsimula siyang tagamasid mula sa tuktok ng bundok, tapos tagapanood ng isang live screen. At sa huli, bigla siyang naging biktima sa loob ng sarili niyang bahay. Bakit sa tingin mo mahalaga yung paglalakbay na yon mula sa pagiging spectator patungo sa pagiging biktima? Iyan ang isa sa pinakamakapangyarihang teknik sa pagkukwento ng panganib. Talaga? Oo, tinatawag itong narrative escalation. Sa simula, pag malayo yung sakuna, parang balita lang. Okay. May intellectual understanding ka ng panganib, pero wala pang emosyonal na koneksyon. Nakikita mo yung pinsala, pero hindi mo nararamdaman. Distant pa, kumbaga. Isang bagay na nangyayari sa iba. Oo, pero habang lumalapit yung camera, di ba, mula sa bundok, papunta sa screen, at biglang papasok sa loob mismo ng bahay mo, Nako, doon na nagbabago ang lahat. Hindi na ito isang abstract na konsepto ng trahedya, ito na ay isang personal at agarang banta. totoo. Ang tanong ay hindi na ano ang mangyayari, kundi anong mangyayari sa akin. Dito na pumapasok yung tunay na takot. That makes so much sense. Kaya pala sobrang epektibo nung biglang may pumasok na kapitbahay at sumigaw ng, "Kuya, walang natira sa labas!" Oo, yun. Kasi yung detalye na yon, ginagawa nitong isang shared reality yung trahedya. Hindi na lang siya personal na bangungot ng nagsasalaysay. Tamang-tama. Yung kapitbahay ay nagsisilbing external validation, Isang saksi, isang saksi. Pinapatunayan niya na yung nararanasan ng bida ay totoo at nangyayari rin sa iba. Para sa mambabasa, pinalalakas nito yung pakiramdam na this is real. owa. At yung pagsigaw niya walang natira sa labas, isang mabilis at brutal na paraan yan para ipakita yung kabuuang saklaw ng pagkawasak nang hindi na kailangang ilarawan ng detalye. Isang linya lang. Isang linya lang, pero sapat na para ma-imagine mo yung total annihilation. At doon na rin ipinasok yung kombinasyon ng dalawang sakuna. Hindi lang sobrang lakas na hangin, sinabayan pa ng intensity 7 na lindol. O, pinatong pa. Just when you think it can't get any worse, bakit kailangan ipatong-patong yung mga sakuna ng ganyan? Anong narrative purpose nun? Ang layunin niyan ay alisin ang anumang pakiramdam ng pag-asa o kontrol. Kung bagyo lang, isipin mo, okay, lilipas din to. Kung lindol lang, okay, titigil din to. Pero kapag pinagsabay mo ang dalawa, ang mensahe ay walang ligtas. Walang paraan para makaligtas. Kahit anong gawin mo, kahit gaano katibay ang bahay mo, tapos ka na. Grabe. Ito ang ultimate expression ng helplessness. At sa konteksto ng isang relihiyosong mensahe, yung helplessness na yon ang nagtutulak sa isang tao patungo sa isang solusyon. Ang sumuko at magtiwala. Magtiwala na lang sa mas mataas na kapangyarihan. Na eksakto namang ginawa niya nang siya ay nagdasal. Okay, so napag-usapan na natin kung paano binuo yung kwento para maging efektibo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung sino yung mismong nagsasalaysay. Sige, May isang partikular na bahagi sa post sa bandang dulo na talagang tumatak sa akin. Yung sinabi niya na parang kailangang mangyari yung trahedya. oo, natatandaan ko yan. Sabi niya, pag hindi mangyari, sasabihin ng tao sinungaling ako. Kaya kailangang mangyari para masabi ng tao na totoo ang mga mensahe na pinarating ko. Napakabigat nun. Dito natin nakikita ang tinatawag na Prophet's Gambit. Prophet's Gambit? Ang pusta ng propeta. Isa itong napakasakit na paradox. Paanong paradox? Kasi ang layunin ng isang babala ay para mag-ingat yung mga tao, para sana maiwasan o mapaghandaan ang sakuna. Siyempre. Pero,
Ang tanging parahan para mapatunayan na totoo ang babala mo ay kung ito ay magkatotoo. So para mapatunayan mong tama ka, kailangang mangyari mismo yung bagay na ayaw mong mangyari. Grabe. At diyan nagbabago ang dynamics. Dahil sa pagnanais na mapatunayan ang sarili at ang mensahe, ang focus ay maaring lumipat mula sa pag-iiwas Patungo sa validation. patungo sa isang madilim na pag-asam ng validation. Para bang sa isang punto, gustuhin mo nang mangyari ang sakuna para lang masabi sa mga hindi naniwala na, "See, I told you so." Ang bigat. Ito ang bigat na pasan ng isang taong naniniwalang may dala siyang ganitong mensahe. At lalo pang pinalalaya ng isang comment sa post na nagsasabi na mangyayari talaga ito para maniwala ang mga tao, pero huli na ang lahat. Oo, So yung validation, darating lang kapag wala nang magagawa. Isang tragic validation. Paano nito naaapektuhan yung community na nakapaligid sa ganitong mga mensahe? nakakalikha ito ng isang you versus them mentality. Oo. Sa loob ng grupo ng mga naniniwala, ang bawat pagdududa mula sa labas ay hindi na tinitingnan bilang isang liitimong tanong, kundi bilang isa pang patunay na bulag ang mundo. So yung skepticism, The skepticism actually strengthens their internal bond. Yung conviction nila, nagkakaroon ng feedback loop. Habang mas maraming hindi naniniwala, mas lalong tumitindi ang paniniwala nila. at yung pag-asam nila sa araw ng pagpapatunay. Kahit na ito pa ay araw ng trahedya. Kaya pala, ang paulit-ulit na bilin sa dulo ay handa. Kasi sa pananaw nila, sigurado nang darating. Ang tanong na lang ay kung kabilang ka sa mga naniwala. Oh, sa mga magsisisi sa huli. Eksakto. Ang pagiging handa dito ay hindi na lang tungkol sa pisikal na paghahanda eh. Naging ano na siya? Ito ay naging isang testamento ng pananampalataya. Ang paghahanda mo ang patunay na naniwala ka. Okay. So bilang buod, sinundan natin ang isang salaysay na parang in-engineer para maging epektibo. Mhm. Nagsimula ito sa pamilyar na takot sa kalikasan, binigyan ng istruktura at divine blueprint at ginawang personal at kagyat sa pamamagitan ng pagbabago ng pananaw. Mula sa pagiging manunuhod patungo sa pagiging biktima. Oo, At nakita natin yung psychological na bigat na dinadala ng mensahero na nabibilanggo sa Prophet's Gambit, kung saan ang katuparan ng trahedya ang nag-iisang paraan para sa kanyang validation. isang kumpletong pakete. Isang kumpletong pakete ng isang babala mula sa pinangmulan, sa interpretasyon, hanggang sa epekto nito sa nagdadala at sa komunidad. So para sa iyo na nagpadala sa amin ng mga posts na ito, what does this all mean? Nakita natin kung paanong ang mga salita at imahe ay maingat na pinipili at pinagsasama-sama para makabuo ng isang napakatinding mensahe. Oo. Ang layunin ng usapan natin ay bigyan ka ng mga lente para makita yung architecture sa likod ng ganitong mga naratibo. At dito siguro papasok ang huling tanong na maiiwan natin. Ibinahagi mo ito sa amin at malinaw na may malakas itong epekto. Ang tanong na naiiwan ay hindi kung maniniwala ba tayo o hindi. Hindi yon. Sa halip, ang mas malalim na tanong siguro ay ito. Sa mundong nating puno ng ganitong mga babala, online man o sa totoong buhay, paano natin natututunang iproseso ang takot at pagkaapurahan nang hindi nawawala ang ating critical na pag-iisip, ang ating pag-asa o ang ating kakayahang kumilos para sa isang mas magandang kinabukasan?